Magandang hapon po mga kababayan. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay tungkol pa rin po sa kumilit sa premature na pahayag ni Kumilik Commissioner Rowena Guanzon na siya daw po ay bumuto pabor sa disqualification ni Bongbong Marcos. Ayan po. So, bago po tayo magpatuloy, ay kaya ng ating kagawian, mag-subscribe po kayo at i-click, like at share na rin po ninyo ang video ito. Gaya nga po ng ating pag-usapan ngayon mga kababayan, ay itong si Commissioner Guanzon mga kababayan ay nagagalaiti dahil po sa siya po ay nagreklamo doon sa nangyayari sa loob ng Kumilik sa Kumilik Division 1 na siya po ang leader doon sa tatlong magkakasama sa kanyang division. Nakapagtataka po mga kababayan kung bakit itong si Commissioner Guanzon ay lumabas doon sa media at kabi-kabila ang pagpa-interview niya na kung saan masyadong premature ang kanyang pahayag sapagkat wala pa pong resolution o decision ang Kumilik tungkol po sa disqualification case ni Marcos mga kababayan. At napag-alaman na itong si Commissioner Perolino mga kababayan ay binulgar siya na siya daw po ay inimpluwensyahan ni Commissioner Guanzon tungkol po doon sa kanyang pagsulat sa desisyon sapagkat si Commissioner Perolino mga kababayan ay siya po ang na-assign o siya po ang natapatan sa rapol o natamaan sa rapol sa Kumilik na siya po yung punente o magsusulat sa desisyon sapagkat tatlo po ang disqualification case na sinusulat ni Commissioner Perolino sapagkat tatlo po yung complaint dyan ngayon na naiwan. Ayan po yung kanilang ginagawa. Dahil po dyan sa report na sa sinasabi na si Commissioner Perolino ay dinidiktahan ni Commissioner Guanzon. Hindi natin alam kung ang pagdidikta mga kababayan kung iyon ba ay labag din sa panuntunin o sa protokol ng Kumilik. Ang alam ko po, ang pagdidikta ni Commissioner Guanzon ay gusto niyang hikayatin na sumama sa kanya si Commissioner Perolino na buboto rin laban kay Marcos mga kababayan. At dahil siguro sa aking opinion mga kababayan na hindi siya napagbigyan ni Commissioner Perolino sa kanyang kagustuhan ay nagwala ito at lumabas nagpa-interview ng kabilang kanan sa mainstream media mga kababayan. At natatanda natin na may sinabi si Commissioner Perolino na hindi niya daw gagayahin ang ginagawa ni Commissioner Guanzon mga kababayan. Ibig sabihin na gusto niyang sundin yung tamang protocol sa Kumilik mga kababayan. So dahil dito na sa sinasabi ni Guanzon mga kababayan ay nagkaroon ng kaguluhan dyan ngayon sa Kumilik. Itong tatlong commissioner sa First Division ng Kumilik mga kababayan ay ito po si Guanzon ang nangunguna dyan
Pangulo dyan, at Pirulino, at itong isa pang si Cardinia, mga kababayan. So, itong si Pirulino, ayon sa sinasabi natin, mga kababayan, ito po yung nagsusulat sa desisyon, mga kababayan. Kaya hindi po ito madali, sapagkat tatlo po ang pagsusulat. Bagamat naka-schedule na 17, mag-release sila ng desisyon, ito po inaantala sapagkat tatlo nga po yung susulatin niya, at pinag-aralan niyang mabuti itong resolusyon, mga kababayan. Kaya po ito ay naantala. Ayun. Kaya malamang na tiyak o malamang na maantala itong pag-release ng desisyon nito, mga kababayan. Ang sabi niya ni Commissioner Pirulino na ipagpatuloy niya ang kaayusan sa kanyang sinulat na desisyon. Yan po. Sa tunayan nga po, mga kababayan, ay itong si Commissioner Guanzon, mga kababayan, ay kaiba na ang kanyang galit, mga kababayan. Mukhang namimersonal na. Nakahamon na po ng suntukan. Mga kababayan, hinahamon niya si Attorney Briones, mga kababayan, isa sa Pangulo ng Partido Federal ng Pilipinas, ng suntukan doon daw sa plaza sa probinsya, doon sa Iloilo, mga kababayan. Sipin mo yan. Kung ganyan yung ating karakter bilang isang komisyoner, hindi po maganda yan, sapagkat hindi po kasama yan sa mga issue na dapat iresolba, mga kababayan. Itong si Commissioner Guanzon, mga kababayan, sa akin lang na obserbasyon, ito ay galit na galit. Kung bakit siya galit na galit? Dahil di siya napagbigyan sa pagkumbinsi niya sa dalawang komisyoner na natitira, mga kababayan. Sapagkat tatlo yan sila, dalawang bubuto niyan, at hindi siya napagbigyan, yan po nagkagalaiti at nagpa-interview doon sa labas sa mga mainstream media, na kung saan baka nakakalimutan niya na mali yung kanyang ginagawa, na masyadong premature, at yan po ay labag sa batas o sa panuntunan ng Comelec at kahit sa mga korte, mga kababayan, ang kanyang ginawa. Kaya sinabihan siya ni Attorney Briones na pwede siyang paimbestigahan sa Comelec at ipadisbar, mga kababayan. So, kung gagawin po yan, posible pong mangyayari yan, mga kababayan, sapagkat hindi po biro yung ginagawa niya. At abogado siya, alam niya yon, at bakit niya dinisclose yung hindi pa dapat sabihin, sapagkat wala pa pong resolusyon at desisyon ang Comelec, mga kababayan. So, dahil po dyan, mga kababayan, ay si Commissioner Guanzon ay nailagay po sa mainit na tubig sa ngayon, mga kababayan. Ayaw ko bukas kung ano pa ang mga updates na masasagap natin dahil sa kanilang awayan dyan sa Comelec. Sana po itong si atong ni Guanzon, mga kababayan, Commissioner Guanzon, ay dapat pag-isip-isipan niya na maling-mali yung kanyang ginagawa. Kahit po si Attorney Makalintal na bihasa sa election, bihasa sa election lawyer, mga kababayan, si Attorney Makalintal ay nagsabi na mali si Guanzon sa kanyang ginagawa, mga kababayan. Yan po. So, yan po ay nagbibigay ngayon ng palaisipan, at hindi lamang doon sa
hindi lamang palaisipan kundi agam-agam na lalo na doon sa mga supporters ni Marcos at mga botante na baka madisqualify si Bongbong Marcos. Pero sa aking opinion mga kababayan, malabong madisqualify si Bongbong Marcos at sana ang ating mga kababayan ay huwag silang mag-alala dyan sapagkat yung tatlong komisyoner ang nakita ko doon na kaya nga si Guanzon ay nagwawala sapagkat hindi siya mapagbigyan sa dalawang komisyoner, hindi niya makumbinsi. Ganun po. So sa makatuwid, ang pag-release ng decision na ito sa Comelec mga kababayan, malamang absuelto si Bongbong Marcos dyan mga kababayan. Yan po yung aking nakikita mga kababayan, obserbasyon na nababasa natin doon sa mga reports na ganyan po ang magaganap mga kababayan. Dahil dyan sa ginagawa ni Attorney Guanzon mga kababayan o Commissioner Guanzon ay nagkaroon ng malaking problema ang Comelec at sana po kayo po ay magbibigay ng opinion o komento dyan sapagkat hindi po, sinasabi ko na po sa inyo na hindi po mabuti yung kanyang ginagawa. Iba na po usapan yan at naghahamo na po siya ng suntukan. Yan po. So nagpakilala lamang mga kababayan ang pagiging tunay na kulay ni Commissioner Guanzon na siya po talaga ay tunay na dilawan mga kababayan. Nagkakalaiti siya sa galit niya. Pero po, ipapahayag niya yung kanyang premature na sinasabi na bumuto siya para i-disqualify si Bongbong Marcos. Ay hindi po tama yun mga kababayan. So pansamantala yan lang muna ang ating updates mga kababayan at abangan natin bukas kung ano ang makikita bukas natin na updates tungkol dyan sa mainit na tubig mga kababayan sa Comelec. Maraming pong salamat. God bless.